Muli po ako ay mabati ng magandang gabi sa bawat isa po sa atin. Akin pong sobrang kapasalamat sa Diyos dahil tayo po ay nakakasama-sama sa ganitong uri ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Lalo po sa mga kapatid po sa Cavite, tunay na alam namin kung gaano kahirap ang inyong kalagayan diyan dahil wala po kayong Sunday service. Kaya patuloy na kami nananampalataya sa Diyos na ang Diyos ay patuloy nakikilos sa inyo. Ang mga kapatiran ko dito sa Laguna, patuloy na maranasan din po ang pagpapala, Paite, Pakil, Angil. Aking pong dalangin ay patuloy na palakasin tayo ng Diyos at magkameron po kami tayo ng desire na lalong lumapit sa Diyos o mabasa sa Panginoon upang ang Diyos ay makakilos sa atin ng buong kalakasan. Tatapos din po ang lahat ng ito at alam ko po pagkatapos ng mga karanasan na ito sa kanyang iglesia, sa ating pong mga sakripisyo, masigit pong maganda ang resulta nito sa ating pong buhay. Samahan po ninyo ako doon sa ating pag-aaral sa unang Timoteo chapter 4 verse 6. Unang Timoteo chapter 4 verse 6. Basahin po natin. Kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo at habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkain espiritual mula sa salita ng pananampalataya at sa tunay na aral na sinusunod mo. Kaisa po tayong dumulog sa Panginoon sa pananalangin. Mga Banal sa langit, muli kami nagpapasakop sa iyong kapangyarihan at hinihingi namin magpakahayag ka muli sa amin po at tutulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan ang salita mo. Gawin mo itong kalakasan po namin at tunay na bigyan mo kami ng biyaya na maunawaan namin ang buong buo ang nais mo ituro sa gabing ito. Welcome po namin ang Banal na Santong Espiritu ang mag-i-speak, Panginoon, sa oras na ito. Sa biyaya at pagpapala ng Ama, hinihingi namin, Panginoon, ang muling katagumpayan ng gawain na ito. Ama, salamat po sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang pinakamahalagang tagubilin ni Apostol Pablo kay Timoteo bilang anak niya sa kanyang pananampalataya ay yung pong tinatawag na matiyagang magtuturo ng salita ng Diyos. Sa personal experience ko ni Apostol Pablo sa pangangaral ng salita ng Diyos, ang dami-dami niya natutunan sa Diyos at ang dami-dami niya talagang pagbabago ng buhay nang siya ay nag-commit na magturo ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi po rito, ay dinudulutan mo ang iyong sarili ng pagkaing espiritual. Ang kahalagahan po ng pagtuturo, kagaya po na naging topic natin po ng Sunday, ay ikaw mismo ang pinatatatag at pinalalakas ng Diyos. Mga pagkaing espiritual na kung saan ay kailangan po ng mga mananampalataya. At meron pong mga special blessing at pangakong mana o inheritance ang Diyos sa lahat ng mga mananampalatayang nagkukumit sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Ang pagtuturo ng salita ng Diyos ay napakalaking sangkap ng mananampalataya upang siya ay magkameron po ng mga mana mula sa Diyos. Mga manang kagaya po ng character of Christ. Isang napakagandang maging mana natin sa ating Panginoong Hesus, yung kanyang karakter. Sapagkat tayo'y mula doon sa maruming basahan, maduming pamumuhay, ang Diyos ay mula doon sa kataas-taas at kabanal-banalang Diyos na habang tayo nagtuturo, kanyang ibinibigay sa atin yung kanyang karakter na maging kagaya niya, sa gayon
may iwanan natin yung ating pong mga karakter na ating pong minana kay Adan at kay Eva. At doon magsisimula ng ating pong buhay ay lalong maglingkod sa Panginoon kasi napakalaking impact sa buhay natin yung nababago ang ating pong buhay. Isang patotoo na sobrang kapangyarihan ng salita ng Diyos, kung personal sa buhay natin, nakikita natin tayo nababago ng Diyos. At magaganap ito sa pamamagitan ng impartition ng karakter na mula kay Jesus Christ. At ito ipangako ng Diyos na ito po ay magiging mana po natin. At ang isa pa po ay yung pag-ibig ng Diyos. Napakahalaga na bilang tayo po ay mga lingkod ng Diyos, ang nilalakaran po natin ay pag-ibig ng Diyos. Pagtitignan po natin ang pag-ibig ng Diyos. Kahit na nakakagawa ng mali tayo sa Kanya, ang iniisip pa rin ng Diyos ay tayo ay mapabuti. Isang karakter na napakasarap gamitin ito sa Kanyang simbahan o sa Kanyang iglesia, na kung saan kung nakakagawa ng masama ang mga kapatiran, nagkakamali at minsan tayo nasasaktan, ay isang napakagandang katangian ay yung kabutihan pa rin nila ang ating iniisip. Kasi kung ang isang simbahan ay magbibilangan ng sakit na naranasan, ay hindi po ito magkakameron po ng katagumpayan. Subalit kung ito po ay ang maranasan ay yung malasakit at nakikita ng Diyos yung malasakit natin, gumagawa ang Diyos ng himala sa simbahan upang magkameron po ito ng strong unity. At doon nga po sa pag-ibig ng Panginoon, sa paghahangad ng mabubuting bagay sa mga pinapayagan ng Diyos na tayo masaktan sa loob ng simbahan. Hindi naman po talagang hindi tayo masasaktan. Masasaktan din po tayo kasi hindi pare-pareho ang level ng ating pananampalataya at di rin po pare-pareho ang level ng pagpipigil sa sarili. Pero dahil doon sa karakter ni Jesus Christ, ng love ni Jesus Christ, magagawa nating gantihan na mabuti ang masama na ating naranasan sa loob ng simbahan. At isa pong napakagandang katangian ng ating Panginoong Hesus, yung pong siya po yung pinaka-giver. Hindi po perang ibinigay ni Jesus Christ, kundi ang kanyang buhay. Ito po yung pinakamahalaga sa buhay ng isang tao, ang ating personal na buhay. Kasi itong buhay natin, ito iisa lamang ito. At pinatunayan ng Panginoong Hesus na yung kanyang buhay ay ibinigay sa atin upang ipakita siya po yung pinaka mapagbigay na naging tao. Yung kanyang pagiging Diyos ay natural po na siya ay mapagbigay. Pero yung kanyang pagiging tao, na-develop yung kanyang pagiging mapagbigay dahil siya ay lagi na lamang nakikipag-communicate sa Ama. Kasi yung pong karakter ng ating Panginoong Hesus na pagiging mapagbigay, ito po ay na-develop sa kanyang buhay. Kaya nang siya ay panahon na upang ibigay sa sanglibutan ang kanyang buhay, bagamat sinabi ng Panginoong Hesus, kung maaari namin ilayo mo ang saro ng paghirap sa akin, pero hindi ang kalooban o ang masunod, kundi ang iyong kalooban. At nag-prepare na siya ng Ama na ibigay ang kanyang buhay. At kung ito pong kapangyarihan ng Diyos na ito na maranasan ng iglesia, ako po'y naniniwala na ang iglesia o ang simbahan ay mananagana at hindi lamang sa pinansyal, kundi sa bawat regalo ng Diyos upang ang simbahan ay maging matatag. Kaya yung inheritance ay pinagkakalob ng Diyos sa ating personal na buhay. At yung inheritance ay pinagkakalob din ng Diyos sa kabuuan ng iglesia. Mahalaga lamang sa bawat membro ng iglesia ay merong nag-i-initiate ng tamang karakter ng Panginoon
yung tamang pag-ibig ng Diyos at tamang pagbibigay na nagmumula sa Diyos. Kaya sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos, may pangako ang Diyos. Dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng kabutihan. Ikaw ang mismong makakaranas ng kabutihan ng Diyos. Ang sabi po sa verse 7, huwag mong pag-aksayahan ang panahon ng mga alamat, ng walang halaga. Sa halip, sanayin mo ang iyong sarili sa makadiyos na pamumuhay. So dito, ang gustong sabihin ni Apostol Pablo, maiwasan yung tinatawag na nagpo-cross o nag-create ng division sa simbahan. Ang isang problema ng isang simbahan, lalo't ang membro ay mga very immature pa, pakabilis mag-create ng division. So, tandaan po natin, bawat simbahan ay merong problema at merong kahinaan. Tandaan po natin, kung tayo ay hindi magpo-focus sa mga problema na pwede namang baguhin ng Diyos at ayusin ng Diyos, makakamove on po ang simbahan. Ang isang napakaing problema sa simbahan ay yung kung ang laging tinitingnan ay yung mga problema na talaga naman normal lamang sa nangyayari sa simbahan. At minsan mga normal na problema lamang, siyempre ito ay isang gawain ng Panginoon na talaga makakaranas sa mga problema. Pero may mga problema na kailangang maging handa tayo kapag ito ang naranasan natin sa simbahan. Ano po mga problema ito? Problema na mga kasalanan na pinapayagan o mga problema na itinuturo sa simbahan na ang kasalanan ay tinatanggap na ng Panginoon. Kung ang mga problema na kung saan ay may mga diferensya lang sa pag-uugali at may hindi lang nagustang decision dahil doon sa mga kahinaan ng bawat isa, ito'y kayang palampasin at ito ay pwedeng hintayin na ayusin ng Diyos at manatili tayo dapat sa iglesia. Pero pag yung mga problema na kung saan ay pinapayagan talaga yung kasalanan at naghahari na sa loob ng simbahan ng kasalanan, mga kasalanang immoralidad, mga kasalanang division, mga kasalanan na kung saan ay ayaw ng Diyos na maranasan ng simbahan. Ito po yung time na mag-isip na tayo na pwede nating iwanan ng simbahan kaysa tayo mahahawa ng kasalanan lumalaganap sa kanyang iglesia. So ito po yung dapat na maging kaisipan natin. Pag ang problema ay talagang, siyempre simbahan naman yan, may problema, gamitin natin ang pagmamahal at pagmamalasakit sa simbahan. At patuloy na suportahan natin ang simbahan. Pero kapag yung simbahan ay tinutuloy ng kasalanan, it's time na tayo po ay maghanap na ng ibang simbahan na sumusunod sa Diyos. At isa sa mga bagay na ipinapayo ni Pablo kay Timoteo ay napakahalaga. Yung pong sabi nito sa verse 7, yung pong masanayin mo ang iyong sariling sa makadiyos na pamumuhay. Napakaganda po nito. Sanayin mo ang iyong sarili sa makadiyos na pamumuhay. Ito yung isang napakaganda na ating pong maranasan at gagawin po sa ating pong buhay. Yung pong kabanalan at katiwiran ng Diyos, ito po yung kailangan maranasan at pag-aralan ng isang mananampalataya. Ang righteousness and holiness ng Panginoon ay lagi itong magkakambal. Hindi mo pwedeng pag-iwalayin ito. Pag sinasabi natin
ang nais mong pamumuhay ay yung righteousness, siyempre kasunod nito ay holiness. At ang kabanalan ng Diyos, ito po yung nagdadala sa atin papunta roon sa maturity ng ating relasyon sa Diyos. Kapag ang isa mananampalataya ay tumataas ang kanyang antas ng pamumuhay na may kabanalan, siya ay tumataas din ang kanyang maturity ng kanyang relasyon sa Diyos. Kasi isa sa pagkakakilanlan sa Diyos ay yung pong holiness. Holiness. Ang kadalasan lamang naunawaan ng mga mananampalataya ay yung love of Christ. Pero totoo po, ang isang pinakamagandang katangian ng Diyos ay yung holiness. Sapagkat nakapaloob sa holiness yung pamumuhay na malinis, pamumuhay na malaya, pamumuhay na nagdadala sa atin upang hindi tayong matakot lumapit sa Diyos. Pag nakasanayan natin ang kabanalan sa ating pong buhay, napakabilis natin lumapit sa Diyos ng walang pag-aalinlangan. Ang kadalasan pong tanong kasi ganito, pakikinggan kaya ng Diyos yung aking panalangin? O kaya ay tutunin ng Panginoon sa aking panalangin? Pag mga ganito ang nasa isipan po natin, ibig sabihin, may alinlangan tayo sa kabutihan ng Diyos. At dahil tayo nag-aalinlangan, maaaring ang buhay natin ay hindi natin nagagawa na magnasa na lumakad sa kabanalan ng Diyos. Kaya nga po napakahalaga yung pagsasanay sa kabanalan, pagsasanay sa katuwiran ng Diyos upang ang ating pong buhay ay madala ng Diyos yung sa mas mataas na maturity ng ating pong pananampalataya. At kapag ganito ang nangyari po sa mga mananampalataya, hindi na po maranasan ang sakit ng division sa simbahan. Hindi na po maranasan ang problema ng pag-aaway-away sa simbahan. Pagkakabahabahagi sa simbahan. Kasi napakasakit pong pakinggan sa tenga. Simbahan na nag-aaway-away, simbahan na nagkakabahabahagi, simbahan na nagsisiraan. Ito po yung hindi na dapat nangyayari sa Iglesia ng Panginoon. Kaya nga po ang sabi dito, sa halip, magsanay ka sa kabanalan. Magsanay ka sa kabanalan. At ito po yung pinakamagandang desire ng mga mananampalataya. Kasi ito yung napakataas na pagrespeto natin sa Diyos. Pag gusto nating makuha yung napakagandang karakter ng Diyos, ang kabanalan. Tayo naman po lahat ay may mga desire po ng puso natin ay ang kabanalan ng Diyos. And He will give the desire of your heart. Kaya, napakagandang desire natin sa Panginoon. Araw-araw, tumaas ang ating pamumuhay sa kabanalan ng Diyos. Sa verse 8 po, ang sabi po ay ganito. Thank you, Lord. Sa pagsasanay ng katawan ay meron ding pakinabang. Ngunit ang makadiyos na pamumuhay ay napapakinabangan sa lahat ng paraan, sapagkat ito'y pangakong hindi lamang para sa buhay na ito, gayon din maging sa buhay na darating. So, exercise of natural will become strong sa ating katawang physical. Sabi po, masigit na ang kapakinabangan ng pagsasanay sa kabanalan kaysa mga pagsasanay o exercise ng mga katawan para tayo maging malusog in natural. Hindi po naman sinabi ng Biblia na hindi tayo mag-exercise. Sa halip, kung tayo paano na umaasa na may pakinabang ang pagsasanay o pag-exercise ng physical, tayo po ay lumulusog ang ating katawan natural, ay sinabi po ng Biblia, kung may pakinabang ito, masigit na may pakinabang ang pagsasanay
sa kabanalan o pag-iensayo ng papaano tayo lalakad sa kabanalan ng Diyos. Ang pag-iensayo po ng kabanalan o pag-exercise ng kabanalan, ito po yung nagdadala sa atin. Ang pakinabang po nito ay yung pong nagiging matatag ang ating relasyon sa Diyos. Nagiging malusog ang ating relasyon sa Diyos. Nagiging masagana ang ating relasyon sa Diyos. Nagiging mayaman ang ating relasyon sa Diyos. Ito po yung pinakamahalaga na ma-maintain po natin sa ating pong pagsunod sa Diyos. Yung pong ating relasyon sa Diyos na lagi na lamang kagaya ng usaw, uhaw na laging umiinom sa tubig ng Diyos. Ito po yung napakahalaga na maunawaan po natin. Kaya nga po, yung relasyon natin sa Panginoon, pilitin po natin na ito ay lagi na lamang ma-preserve. Kung tayo pinakakaranas ng parang hinahatak tayo ng mga gawa ng mundo na maging sanhi para manlamig tayo sa Panginoon, discipline po sa ating sarili. Mas piliin natin ang tunay na mahalaga, yung ating pong relasyon sa Diyos. Dapat nga po sana, habang tayo tumatanda bilang Kristiyano, mas tayo napapalapit sa Diyos. Pero ang nangyayari po sa aking pong napapansin sa mga mananampalataya, habang tumatagal ang kanilang edad bilang ng taon ng pagiging Kristiyano, lalo naman pong ang relasyon nila sa Diyos ay nanlalamig at nanghihina. Hindi ko po alam bakit ganito ang nangyayari. Pero alam ko, dapat ay lumalakad. Kasi hindi dapat pabayaan ito. Hindi tayo tatagal na sumunod sa Diyos kapag ang ating relasyon sa Diyos ay nasisira. Ito lamang po ang hinahawakan ng Diyos sa atin. Yung ating ugnayan, yung ating relasyon sa Kanya. Dito po nakapokus na lubusan ng Diyos. At sana pumokus din po tayo ng lubusan sa ating pong relasyon sa Diyos. Pag naramdaman natin na lalamig tayo sa Panginoon, each time na magkameron po tayo ng personal prayer and fasting. Pag nakakaramdaman tayo ng palalamig sa Panginoon, each time mas maging mahaba ang ating oras para sa Panginoon. Pag naramdaman po natin tayo medyo nalalamig sa Panginoon, muli nating ialay ang ating buhay sa Panginoon. May mga pagkakataon, kahit sa pagtulog, pagkagising, lagi natin isipin ang Diyos. At lagi natin hilingin sa Panginoon na makapanatili tayo sa Kanyang kalooban. Ito po yung dapat nating maranasan, ang pagsasanay sa kabanalan. Resulta nito ay ang ating malalim na relasyon sa ating pong Diyos na nagmahal sa atin ng walang hangganan. Mahalaga po, pag-aralan din natin ang Diyos na mahalin din po natin ng walang hangganan. Kasi nakakalungkot po, binibigyan po natin ng limitasyon ng ating pong pagmamahal sa Diyos. Binibigyan po lang natin ng hangganan ng ating pagmamahal sa Diyos. Gayong ang Diyos ay nagmahal sa atin nang hindi niya binigyan ng limitasyon. Sana po salubungin natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin na walang limitasyon, upang sa gayon magawa naman ng Diyos sa atin na tayo Kanyang mapag-ingatan. Hindi po kasi pwedeng mapag-ingatan tayo ng Diyos kung Siya lamang nagmamahal sa atin. Dapat mamahalin din po natin Siya, ang ating pong Diyos, nang walang
limitasyon. At kapag minamahal natin ang Diyos na wala limitasyon, madali pong isuko ang lahat ng mga ihadlang upang paglingkuran ng Diyos ng buong katapatan, o ang ibig sabihin ko po, madaling mag-surrender ng buhay sa Diyos. At pag nag-surrender tayo ng buhay sa Panginoon, kasama ng lahat na meron tayo ay nakasuko na po sa Diyos. Kaya sana po, wag po nating bigyan ng limitasyon ang ating pagmamahal sa Diyos. Yamang ang Diyos naman ay hindi naman nagbigay ng limitasyon para tayo Kanyang mahalin. Sapagkat kung ang Diyos ay mayroong limitasyon sa pagmamahal niya sa atin, tayo po ay Kanya nang iniwanan at Kanya nang pinabayaan. At sabihin ng Diyos, kung hindi siya Diyos ng pag-ibig, bahala na kayo sa buhay ninyo. Nagsasawa na akong pagtiisan kayo. Pero never po na pumasok malamang sa isip ng ating Panginoon yung ganong uri ng mga salita. Sa halip, the more na tayo po ay napapalayo sa Kanya, sobra-sobra naman lalo niya pinadadama ang pagmamahal niya sa atin. Ibang klase po yung Diyos natin. Napakasarap paglingkuran. Hindi tayo magsasawang maglingkod sa Kanya dahil yung Diyos natin hindi nagsasawang tayo'y mahalin. Kaya napakahalaga po yung pagsasanay ng kabanalan ay ang sobra-sobrang pag-develop ng ating relasyon sa ating pong Diyos. Kaya mahalaga po ang pagsasanay ng kabanalan. Doon po sa verse 9 and 8, sabi po rito sa verse 9 and 8, totoo ang salitang ito na dapat paniwalaan ng lahat. Dahil dito, magsikap tayo, magpagal, sapagkat umaasa tayo sa Diyos na buhay na tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo na ng mga sumasampalataya. Ang pinakamagandang sinabi nito ay yung kung tayo po ay magsikap na magpagal, na sabi po ay yung kung magtrabaho ng buong buo sa ating pong pagsunod sa Panginoon. Ang work hard ay isa pong uri ng sign upang ipakita natin tayo naniniwala na ang Diyos ay talagang worthy na paglingkuran o karapat-dapat na pag-alayan ng buhay. Ang ating pong Diyos, tandaan po natin, siya po yung author ng ating pong salvation. Siya ang gumawa ng paraan, siya ang gumawa ng lahat ng paraan upang tayo po ay Kanyang iligtas. Ang Diyos po kasi may knowledge sa katangian ng tao. Alam ng Diyos na tayo mapapahamak. Kaya before na tayo mapahamak pa, o before na tayo mapahamak, meron na siyang ginawang paraan upang yung pong ating pong kaligtasan mula sa pag-akda niya na papaano niligtas ang tao, at pagkatapos papaano niya ipe-preserve ang kaligtasan ng Diyos, at papaano tatapusin na tayo hanggang sa mamatay ay hindi mawala sa kaligtasan ng Diyos. Siya po kasi yung tatapos. Siya po kasi yung finisher ng ating pong faith. Kung nagpasimula tayong sumunod sa Panginoon ng ating faith, pupunta tayo sa langit. Pero pagdaan ng panahon, paghaba ng panahon, parang yung faith ni tinawawala at nag-aalilangan tayo, tayo ba'y ligtas pa? Nakasulat pa ba ang ating pangalan sa aklat ng buhay? Dahil pag nanlalamig tayo sa Panginoon, bumababa rin po ang faith natin. So napakahalaga na ilagay natin sa puso natin, yung po sabi ng Diyos, ang pinasimulan ko sa inyo ay aking tatapusin. Kahit pa dumadaan doon sa nabaku-bakong daan ng pagsunod sa Panginoon, ups and down ng pagsunod sa Panginoon, ating po pa rin panghawakan ng Diyos sa Kanyang mga pangako.
As nasabi niya, yung pinasimulan niya sa atin, siya po ang tatapos. Kaya nga, ang payo ni Apostol Pablo kay Timoteo, magtrabaho ka ng puspusan, magpagal ka sa iyong paglilingkod sa Diyos. Alam niyo po, ang isang napakasarap na pakiramdaman ng paglilingkod sa Panginoon, lagi ka nag-o-offer ng sacrifice of praise. Nang ibig sabihin, sa iyong paglilingkod sa Panginoon, lagi ka may puhunan. Lagi tayo may puhunan. Pag dumating po ulit itong mga tag-ulan, mahirap lumabas ng bahay, napakahalaga na hindi natin tingnan ang sagabal ng pagsunod sa Panginoon, paglilingkod sa Panginoon. Ang titingnan natin ay lagi may paraan. At doon sa paraan ng Diyos, ito ay ating talagang gagamitin yung paraan na ito upang sa gayon, hindi mahadlangan ang ating pong paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga po, yung terms na magpagal, ito isang uri ng pagdidesisyon na kahit nahihirapan ang katawang physical dahil sa dami ng ginagawa, pagod, puyat, pero hindi lamang ang salitang na isisingit pa ng gawain ng Panginoon, kundi ang salitang ang gawain pa ng Panginoon, ang pangunahin sa akin. Ayaw ko magsabi ng isingit natin ang gawain ng Panginoon kasi ang pangit pakinggan sa harap ng Diyos yung sinasabing isingit lamang. Ang pinakamahalaga, ang priority natin, ang number one na desire ng ating puso ay unahin talaga ay ang paglingkuran ng Diyos. Kaya si Timoteo bilang anak ni Pablo sa pananampalataya, nang danasin niya yung iba't ibang karanasan ng pag-uusig sa pagsunod sa Diyos, sinundan niya ang yatak ni Apostol Pablo. Kaya ang taguri ni Apostol Pablo kay Timoteo ay ang aking anak sa pananampalataya. Kasi kung si si Timoteo ay hindi lumakad sa nagakaroon ni Pablo, sa commitment na kagaya ng kay Pablo, sa pananampalatayang kagaya ng kay Pablo, hindi sasabihin ni Apostol Pablo na ang aking anak sa pananampalataya. Kung ano po yung tatay, yun din po yung anak. Kung ano ang Diyos Ama, yun din po ang Diyos Anak. Kaya nga, katotohanan, napakalaki ng impluensya ni Apostol Pablo kay Timoteo. Nang sabihin niyang magpagal ka, magsakripisyo ka, magtiis ka. Pinagpauna na po ito ni Apostol Pablo kasi alam ni Apostol Pablo ito ay maranasan ni Timoteo. Nang kagaya rin po natin upang tayo maging matatag sa ating pananampalataya, magpagal po tayo. Pag-aralan po nating pagtiisan at pagtiyagaan ang mga di pangkaraniwan na naranasan nating mga pag-uusig, kahirapan, sapagkat ang pangako ng Diyos sa takdang panahon, tayo rin po naman ang aani ng lahat ng ating pong mga sakripisyo. Ang mga mananampalataya nagsasakripisyo, aani ito bunga ng kanyang ginawang pagtitiis. Ang mananampalatayang wala sakripisyo, maranasan niya ang buhay ng isang Kristiyano hindi makakaranas ng mayamang biyaya ng Diyos. Isa pong bagay na dapat nating tandaan sa ating pong buhay, ang kagalakan ng Diyos. Ang kagalakan ng Diyos ay lagi nasa sa atin. At ito po yung pinaka-mainam na ebidensya na ikaw'y nasa kalooban ng Diyos. Kahit anong pinagdadaanan mo, meron kang kagalakan sa iyong puso na ginagawa mo yung pinagagawa ng Diyos. Nagagawa mong magtiis, magsakripisyo, dahil
attend doon sa pagtitiis mo ay walang iba kundi ang kagalakan ng Diyos. Kaya nga po, manatili tayo doon po sa ipinagagawa ng Diyos. At makakaasa po tayo. Tapat ang Diyos na nangako po sa atin. Sabi po sa 11 verse 12 ng ating pinag-aaralan. 11 verse 12. Ituro mo't ipatupad ang lahat ng ito. Huwag mong hayaang hamaking ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa pananampalataya at sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Isang napakagandang iniiwan ni Apostol Pablo sa kanyang anak sa pananampalatayang si Timoteo, yung pong malinis na pamumuhay. Ito po yung isang maging desire natin sa ating pong pamilya, sa ating pong iglesia, although may mga masasabi nating diferensya pa, pero dapat maging desire natin sa iglesia ng Panginoon, makarating tayo doon sa pamantayan ng Diyos na maging malinis ang ating pamumuhay. Kasi nakapaloob doon sa malinis na pamumuhay ay yung pong napakayamang grasya ng Panginoon. Kapag ang buhay naman na nanampalataya ay naranasan ang kalinisan ng pamumuhay, lahat ng pag-aalinlangan sa Diyos ay napapawi. Pansinin po niyo si Apostol Pablo. Sa kanyang pagsunod sa Panginoon, kaya siya nangaral ng malinis na pamumuhay dahil siya ay nakaranas ng malinis na pamumuhay. Hindi siya mangangaral ng tungkol sa malinis na pamumuhay kung hindi niya naranasan ang malinis na pamumuhay. At naranasan niya ang bunga ng malinis na pamumuhay. Isipin po ninyo sa buhay ni Apostol Pablo, kapag siya ay nananalangin, nagpe-pray sa may sakit, nakakahawak ng ulupong, maging ang kanyang apron na ginamit, kapag nailagay o naipatong sa may sakit ay gumagaling. Hindi tinutuklaw na makamandag na ahas. At siya ay ginagawa ng Diyos na parang Diyos sa kalagitnaan ng mga tao, kagaya ng pangyayari nang siya ay nasa barko, nalulubog ng barko. Pinakinggan ng kapitan ng barko payo. Kasi yung kanyang mga kapahayagan ay direktang galing sa Diyos. At yung kanyang mga kapahayagan ay ginawa ng Diyos. At lahat ng kanyang sinabi ay nangyari. Kaya nga po, kahit na bilanggo si Apostol Pablo, pinagmalasakitan siya ng tripulante at ng kapitan ng barko. Sapagkat naranasan ni Apostol Pablo ang napakalalim na kapahayagan ng Diyos at accurate na kapahayagan ng Diyos. So, ito yung isang napakagandang pakinabang ni Apostol Pablo sa kanyang malinis na pamumuhay. Kaya ito po yung ipinapayo niya kay Timoteo upang higit na maranasan ni Timoteo ang napakayamang biyaya ng mga himala sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Yan din po sa ating pong panahon. Pag inyong papansinin po ang panahon na ito, ay pasama ang tao. Nagiging makasarili ang tao. Kahit na panahon ng ganitong uri na may pandemic, ang iniisip pa rin ng mga tao ay sa kanyang sariling kapakinabangan. Isipin po ninyo sa panahon ng may pandemic at hanggang ngayon, ang may mga pagkakataong yumaman, gusto pa yumaman, nagbubuhat sa masama. Ang may pagkakataong manluko ay manluluko pa rin. Ang may pagkakataong magnakaw ng pera, ng kaban ng yaman, ng
isang bayan o isang bansa ay ginagawa pa rin ng mga taong na kung saan ay parang ang buhay nila ay pasama ng pasama. So, mga kapatid sa Panginoon, kung ganito ang uso ng panahon sa ating pong naranasan, huwag tayong maepektuhan ng uso ng panahon. Kung ang uso ng panahon ay ang tao'y nagpapakasama, tumayo tayo sa pangalan ng Diyos, itaas natin, igawagayway natin ang bandera ni Jesus Christ, na tayo po ay tumayo doon po sa mataas na pamumuhay na sinasabi ng salita ng Diyos. Sumama tayo doon sa parada ng paglakad sa katuwiran ng Diyos. Iwasan natin maepektuhan ng masamang sistema ng mundong ito. Salit tayo ang makapag-impluensya doon sa masamang takbo ng mundong ito papunta sa mabuting takbo ng mundong ito. Tayo po ay mga Kristiyano na dapat matatag sa ating natutunan sa Diyos. Sa verse 13, ang sabi po sa verse 13, habang wala pa ako riyan, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao, sa pangangaral at sa pagtuturo. Napakahalaga na huwag muna sumawala sa atin yung tinatawag na Bible reading. Ang sakit ng mga mananampalataya kapag matagal ng Kristiyano, hindi na nagbabasa ng Bible. Maobserbahan mo sa mga kapatid sa Panginoon, kapag ang kanyang mga verse na sinasabi ay paulit-ulit at yun din ang sinasabi, ibig sabihin wala nang bagong kapahayagan ng Diyos sa kanya, na maaaring hindi na siya nagbabasa ng salita ng Diyos, sapagkat marami mananampalataya na nagsasabing, alam ko na yan, nabasa ko na yan. Alam niyo po yung salita ng Diyos ay laging may bagong kapahayagan mula sa atin. Ang salita po ng Diyos, habang ito po ay ating binabasa, nagiging bago po ang pahayagan ito. At kapag ito po ay ating binabasa, ay meron tayong mga bagong ma-experience na pagkilos ng Holy Spirit kapag tayo po ay nagbabasa lagi ng salita ng Diyos. Ugaliin po nating basahin ang salita ng Diyos. Kahit na ikaw ay 30 taon ng Kristiyano, mas dapat, mas sigasig kang magbasa ng salita ng Diyos. The more na tayo tumatanda sa ating edad ng ating buhay espiritual o pagiging Kristiyano, dapat lalo tayo mas higit na batag sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ang mga mananampalatayang hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, at ako po'y naniniwala na napakarami mananampalatayang hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. At nagiging cause, nagiging dahilan ng kakatisuran sa simbahan. Kasi hindi nakasusunod sa kapahayagan ng Diyos sa panahon na itinakda ng Diyos na kanyang gagawin ang kanyang mga pangako. Kaya, pag may mga gagawin ang simbahan, kadalasan, hindi sumusuporta o nag-uupos pa dahil hindi siya nakakatanggap ng kapahayagan ng Diyos. Bagong revelation mula sa Panginoon. Pakahalaga, tanggapin natin yung mga bubuksan sa dudurangawan ng langit, ang mga bagong ulan ng pagpapala ng Diyos. Hayaan po natin na lagi tayong sumalo ng mga bagong kapahayagan ng Diyos. Kaya nga po, pagkakaisahin tayo ng Diyos kung tayo sa simbahan, mga kapatid sa Joemi, ay pare-pareho nagbabasa ng salita ng Diyos.
Kaya naibalik po yung tinatawag na Bible Guide. Kasi napapansin po na maaring marami na hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya pinipersa naman natin magbasa ng salita ng Diyos pamamagitan ng pagbibigay uli ng Bible Guide. Pero ang katotohanan po, kahit walang Bible Guide o walang tinatawag na pamimigay ng ganitong uri ng susundan sa pagbabasa ng salita ng Diyos, dapat ginagawa natin ito. Kung gusto po natin laging makaisa doon sa gusto ng Holy Spirit, kung gusto po natin laging makaisa sa mga plano ng Diyos sa Iglesia, sama-sama nating basahin ang Biblia at hindi po tayo magtatalo-talo at lagi na lamang pag tayo nakikita ng mensahe ng Panginoon, lagi po tayo naka-amen. Lagi po tayong amen, tama yan. Yan nga sinasabi ng Diyos kasi iisa ang ating pong kinakain. Kung paano ang sinasabi po ng mga doktor, kumain ng masustansya upang lumakas ang immune system. Ganun din po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kapag lagi na lamang sariwang salita ng Diyos, ang ating pong kinakain sa espiritual na pamumuhay, napakalakas po ng ating immune system sa espiritual na buhay. Hindi po tayo magkakasakit. Kaya labanan ng ating immune system espiritual ang anumang atake ng kaaway at anumang karamdaman na ating maranasan upang hindi po tayo mag-backslide. Agaya po ng pagkain yan, mayroong bagong bitamina, protina na inalaan ng Diyos sa bawat pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid sa Panginoon, habang tayo nagbabasa, nag-aaral ng salita ng Diyos, nagtuturo ng salita ng Diyos, mahalaga na ang ating itinuturo ay mga bagong kapahayagan din mula sa Diyos. Kahit pa sabihin the same verse, pero mas malinamnam, mas malasa, mas mabitamina yung salita ng Diyos na ating pong ibabahagi. Kaya pag-aralan po natin talagang magluto ng lubusan sa paggawa ng mga topic. Magluto ng lubusan doon sa ating pong pagtuturo. Maaring ito ay mga pagtuturo ng Sunday service, pagtuturo ng devotion, pagtuturo ng hagayan ng mga Bible study. Hingin natin sa Panginoon ang masusing pag-aaral, pag-prepare ng mensahe, pananalangin, at makikita po ninyo kung paano kikilos ang Diyos. Tayo po mismo ang lulusog sa ating pag-aaral at ang ating po mga tinuturuan ay lulusog din. Kasi mga sariwang kapahayagan ng Diyos, mga bagong kapahayagan ng Diyos, mga bagong pahid na langis ng kapangyarihan ng Diyos ang ating pong maranasan. Ang pagiging mabuting lingkod ng Panginoon ay mangyayari lamang sa atin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At hinahanapan tayo ng Diyos na tayo po ay maging mabuting lingkod ng Diyos. At ang pagmumulan ng pagiging mabuting servant of God ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Bagamat siya ay Diyos, hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos at siya ay nagkatawan tao. Grabe pong pagpapakita ng pagiging servant. Grabe yung pagpapakita ng pagpapakumbaba. Kaya may pagkukunan po tayo, ako at kayo, ng pagiging mabuting lingkod ng Diyos. Kasi meron pong kalakasan na nanggagaling sa ating Panginoon Jesus. I-desire po lamang natin ito. Nasahin lamang po natin ito. At makikita po ninyo ang simbahang kinabibilangan natin. Ang simbahan na ating pong sinusuportahan magiging matatag sapagkat ang bawat membro ay naging mabuting lingkod ng Diyos. Ito po ang panalangin sa atin ng Panginoong Yesus. At ito rin po ang dapat
maging panalangin natin sa ating pong paglilingkod sa Diyos. Kaya sana po sa ating pong buhay, tulungan tayo ng Diyos. Lagi magpakumbaba sa Panginoon at paglilingkod na handang magtiis, magsakripisyo upang magawa ng Diyos ang kanyang kalooban sa atin, mabuting lingkod ng Diyos. Sana po ito ang maging desire ng ating puso. Tayo po ay lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Magpalang Ama sa langit, biyayaan mo, O Diyos, ang lahat na nakakapanood ng live streaming nito, ang kapatiran sa Joemi Church at maging sa mga ibang Kristiyano na makakapanood pa ng live streaming nito. Dumaloy po, Panginoon, ang biyaya sa buhay po namin ng pagiging mabuting lingkod mo. So, paano ito yung kabilin-bilinan ni Apostol Pablo kay Timoteo, maging mabuting lingkod mo, sapagkat tunay ito yung pinakamahalagang kayamanan namin, ang maging position namin, ang maging title namin ay mabuting lingkod mo. Dakilang Diyos, ikaw lang makakagawa nito. Kaya inaalay namin muli ang buhay namin sa iyo. Tanggapin mo ang aming buhay, Panginoon. Magsimula ko ulit gumawa ng bagong bagay sa amin. Kung mga sa panahon na ito, nahihirapan na po kami at nakakaranas po ng pagkabagot sa paglilingkod. Refresh mo ang aming faith. Buuin mo ulit ang aming altar of prayer. Buuin mo ulit ang aming altar of worship. At patuloy yung consistent na pagbabasa ng salita ng Diyos, ng pagbabasa ng salita, Panginoon, muli ipagkaloob mo sa amin. Ibinubukas namin ang aming mga puso sa oras na ito. Buksan mo ang durungawan ng langit. Ibuhos mo ang masaganang biyaya ng pagiging mabuting lingkod mo, Panginoon. Salamat po sa gabing ito. Tinatanggap po ang biyaya ng pagiging mabuting lingkod mo. Ama, salamat po sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat po muli sa gabing ito. Tuloy na pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. God bless all.